naman ang income ko eh. Sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo yung mga views ko noon, hindi ko tinitira si Bongbong. Ang dami. Unang open ko pa lang, makita mo, libo na agad. Ha? Libo na agad yung nanonood. Kasi, sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang yan sila eh. Oh, Bongbong, ibababa kay Romualdez. Dahil alam nila, na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala nyo naman si Epifanio Labra pag nagsalita, wala tayong preno dito. Pero na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Habang tinitignan ko si Sara, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang Bisaya din eh. Ramdam ko, sobrang naawa talaga ako kay Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sikreto ng mga Marcos eh. Diba? Hindi ko na kaya eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan, utang na loob na yan. Kaya ngayon hihintay ko na lang sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan, yung utang na loob na yan. Pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako, sabi ko nga, hindi kasi kayo eh. Hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam nyo lang manood. Ang alam nyo lang ano. Pero ganun pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM kasi nga, 'di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan niyo kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nag-utos na yan. So, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon, na okay lang, tanggapin man ako, hindi ng aking mga kababayan, o ng aking mga kababayan na Bisaya mo, naging muna ako na, hindi man ta perfecto, pero sukad karon, no? Pili ko mo sugot na daw-daugon na lang din niyo si Vice President Sara Duterte. Nahibalo ko na, di ba? Pero hinaot tunta na, di ba? So, sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos. Habang maaga pa, umalis na kayo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay yung mga Marcos, yung mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam mo, yung mga delikado. Kasi, ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto ko. Kaya sa akin, ito yung pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Dahil, tingnan niyo naman, di ba? Nakukuha niyo punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya, yung konsensya baga, kung nagawa ko man dahil, siguro dahil na lamang dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero, hindi ko na naisip teka, baka, di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung amin ko totoo. Hindi ko alam kung totoo ba tong tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Mapakita ko po dito ang video. May video po ako na itong babae ito malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito yung tao po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara.
100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na makasabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira ang mga yan, nasa listahan niya si Bato, nasa listahan yan na maipapalabas dito na ano para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan eh. Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran, yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo kung ako nga mismo, di ba, kapalit lamang ng ano, para ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yun dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos, yung anak ko naman nagkasakit, pero hindi ko alam na may kapalit pala yun. Pero hindi ko na kaya eh. Managingon na ako na dili na ako kaya ang ipabuhat pa sa mga yawa niyo. Nakaingon ko, ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko. Ako mismo nakatuklas na akala ko nga na hindi ganoon ng mga Marcos. Hindi ganoon si Romualdez. Pero ako mismo nakasaksi. Kaya bilang isang tayo, may karapatan tayong meron tayong na makarealize tayo. Kaya nung na-realize ko, teka, mukhang mali. Hindi dahil lang sa pera, ko yung kababayan ko, Bisaya. Mukhang hindi na kaya. Kung ano man ang kahilat na nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least naitama ko. Yan lang po ang nasa isip ko, mga minamahal ko, mga kababayan.